Yeah, Yeah, it was under 12 they met there. Yeah. Well, yeah, we're hoping she stops the Gibson The run. way that players who are so young are able to actually Kagulat World, buong mundo nagtaka. Isang hindi inaasahang kabanata ang naganap sa Indian Wells Tennis Garden kanina matapos yumuko ang ating pambato na si Alexandra Ala sa round of 16 ng BNP Paribas Open. Sa loob lamang ng 56 minutes, tinapos ng Czech star na si Linda Noskova ang pangarap ni Alex sa score na 6-2, 6-0. Ang lopsided na pagkatalo na ito ay nag-iwan ng malaking tandang pananong sa mga fans at netizens. May injury kaya ang ating Pinay rockstar? Bakit parang wala sa sarili ang dating fierce at palaban na Ala sa harap ng libu-libong manood sa California? Hihimayin natin ang bawat detalye ng laban na ito mula sa nakaka-alarmang stats hanggang sa mga reaksyong bumabaha ngayon sa social media para mas maintindihan kung ano nga ba ang nangyari sa makasaysayang run na ito ni Alex. Balikan muna natin ang konteksto bago ang shock defeat na ito. Si Alex Ala na umakyat sa career-high live ranking na number 28 ay pumasok sa laban na ito bit-bit ang matinding momentum. Matapos ang kanyang tagumpay laban kay Diana Yastremska at ang nakaka-shock na panalo via retirement laban kay world number 4 Coco Gauff, marami ang umasa na kayang ulitin ni Alex ang kanyang junior dominance laban kay Noskova. Matatanda ang hawak ni Alex ang 2-0 head-to-head record laban sa Czech mula noong 2018 at 2020. Pero sa Stadium 1 kanina, ibang Noskova ang sumalang. Isang number 14 seed na puno ng lakas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang laban na inaasahang magiging gritty battle ay naging isang one-sided affair na nagpatahimik sa mga Pinoy fans sa stadium. Dissect natin ang match performance na nagdulot ng pagtataka sa buong mundo. Sa first set, mabilis na nakakuha ng 3-0 lead si Noskova. Bagamat nagpakita ng kaunting grit si Alex para makahawak sa 3-2, iyon na pala ang huling beses na makakakuha siya ng game. Ang Czech powerhouse ay nagpakawala ng 4 aces at nanalo sa 76% ng kanyang first serves. Sa kabilang banda, si Alex ay tila hirap sa kanyang sariling serve, kung saan 42% lamang ang naipanalo niya sa first serve points. Pagdating ng second set, lalong naging malabo ang laro ng ating pambato. Isang 6-0 shutout ang naganap sa loob lamang ng 24 minutes. Ang stats ay hindi nagsisinungaling. 5 out of 8 breakpoints ang na-convert ni Noskova, habang si Alex ay hindi man lang nakapagtala ng breakpoint conversion sa buong match. Ang mga unforced errors ay umabot sa 18 para kay Alex, kumpara sa 12 lamang ni Linda. Dito na pumasok ang mga haka-haka online. Maraming fans ang nakapansin na parang sluggish ang movement ni Alex at walang usual energy na nakikita tuwing siya ay nasa court. Ang kanyang movement ay inilarawan ng ilang observers bilang limitado na parang hindi siya makareact sa mga wide shots ni Noskova. Dahil dito, bumaha ang mga tanong kung may lingering injury ba si Alex mula sa kanyang mahabang laban kay Yastremska o kung ito ba ay dulot ng matinding pagod o fatigue. Bagamat walang official statement ng injury mula sa kampo ni Alex o sa WTA, at wala ring medical timeout na naganap sa match, hindi mapigilan ng mga supporters ang mag-alala. Ang pakiramdam ng marami ay parang hindi 100% physically ang ating pambato. Lalo na't ang kanyang serve speed ay bumagsak sa ilalim ng 95 miles per hour, isang madaling target para sa agresibong returns ni Noskova. Sa panig naman ni Linda Noskova, ipinakita niya kung bakit siya ay isang top 15 player. Ginamit niya ang kanyang flat ground strokes at raw power para lunurin ang spinny defense ni Alex. Aminado ang mga experts na ito ay isang bad matchup para kay Alex kung hindi siya nasa kanyang peak physical condition. Ang agresyon ni Noskova ay nagmistulang clinic sa Stadium 1 at kahit ang mga neutral fans ay nagulat sa bilis ng kinalabasan ng laban. Gayunpaman, para sa mga Pinoy fans, ang disappointment ay may halong pag-aalala. Sa mga live discussions, marami ang nagsasabing disappointing way to end the run. Pero nananatili ang pride dahil sa pagiging kauna-unahang Filipina na nakaabot sa round of 16 ng Indian Wells. Incorporating the fan sentiments, ang overall pulse ng online community ay puno ng what-ifs. Maraming shocked sa bagel sa second set at may mga nagsasabing baka pressure of the big stage. Ang naging dahilan o kaya naman ay jet lag mula sa sunod-sunod na tournaments mula Dubai. Ang emosyon ay naglalaro sa pagitan ng heartbreak at pasasalamat. We are still proud of you, Alex. Get some rest.
ang karaniwang komento ng mga fans na naniniwalang babangon muli ang ating pambato. Ang pagtataka ng buong mundo sa kanyang performance ay patunay lamang kung gaano nakataas ang ekspektasyon sa galing ni Alex. Ang pagkatalong ito ay hindi ang katapusan, kundi isang mahalagang aral para sa kanyang patuloy na pag-akyat sa world rankings. Bakit ganito ka-impactful ang pagkatalo na ito? Dahil si Alex Ala ay naging simbolo na ng hope para sa Philippine tennis. Ang kanyang run sa Indian Wells ay historic, mula sa pagpasok sa top 30 live rankings hanggang sa pagkolekta ng mahigit $120,000 na prize money. Ang pagkatalo kay Noskova ay naglantad ng mga aspeto na kailangan pang hasain, gaya ng mas malakas na serve at depensa laban sa mga big hitters ng WTA. Pero sa kabila ng lahat, ang suporta ng Filipino community ay hindi natitinag. Alam ng lahat na ang isang off day ay bahagi ng buhay ng bawat atleta, at ang importante ay ang pagbangon mula rito. Looking ahead, ang focus ni Alex ay posibleng lumipat na sa Miami Open o kaya naman ay maglaan ng oras para sa pahinga bago ang clay season. Ang buzz sa social media ay positibo pa rin, naniniwalang ito ay isang bump lamang sa kanyang makulay na career. Si Alex ay nananatiling ating bituin at ang gulat na ito ay magsisilbing fuel para sa kanyang mga susunod na laban. Tuloy ang suporta, tuloy ang laban para kay Alex Yala. Go Alex! Para sa bayan, pabangon tayo ng mas malakas. Sa madaling salita, ang pagkatalo ni Alexandra Ayala sa round of 16 ng Indian Wells ay nag-iwan ng maraming katanungan, lalo na't hindi natin nakita ang kanyang usual na liksi at pagsik sa loob ng court. Ang 6-2, 6-0 na resulta kontra kay Linda Noskova ay tila isang malaking palaisipan sa buong mundo, kung kaya't hindi maiwasan ang mga espekulasyon tungkol sa posibleng injury o matinding fatigue. Sa loob ng 56 na minuto, kitang-kita ang hirap ni Alex na makasabay sa bilis ng bola, na malayo sa kanyang ipinamalas noong tinalo niya ang mga dambuhala ng tennis sa mga unang round ng tournament. Gayunpaman, sa kabila ng shock defeat na ito, hindi matatawaran ang karangalang dinala ni Alex. Siya ang kauna-unahang Pilipina na nakaabot sa ganitong level sa isang WTA 1000 event, at ang kanyang pag-akyat sa top 30 ng live ranking sa isang tagumpay na dapat ipagmalaki ng bawat Pinoy. Ang Ayala era ay hindi nagtatapos sa isang talo. Ito ay bahagi lamang ng kanyang paglaki bilang isang elite athlete. Ang suporta ng sambayanan ay mananatiling solid, bit-bit ang paniniwalang babalik siya ng mas matibay sa Miami Open. Ang mahalaga ngayon ay ang kanyang recovery at ang aral na nakuha niya mula sa disyerto ng California. Alex, salamat sa inspirasyon. Magpahinga ka muna dahil ang buong mundo ay nakaabang pa rin sa iyong muling pagbangon. Laban Pinas. Believe again.